Network Entertainment. Hello! Hello, baby boys. Hello, baby boy. Welcome Wakadidu. to another episode of Bago Matulog. It's a fun fan mailbag episode, Yes. mga kaibigan. Natanong mga tao kung kailan babalik ang deep dive. Pag may deep dive worthy shit. Yes. Oo. Pero right now, keeping the interactions going. We're answering some questions from the fans. And itong fun fan mailbag episode na to is the politics edition. Oh, this is gonna be fun, It's Red. gonna be fun, pare. At na si Andren lang ang purely sasagot. Wala akong sasabihin. Oh, lol. Oo. Okay. Pag-usapan na, gagawin natin ang Fun Fan Mailbag Politics Edition right after this very unnecessary OBB. Ugh. And we're back. Motherfucker. Mother founders. Ano na? Okay. Bilis. First question. Right away. Okay, first question Right kay away. Eugene Ilagan. Ilagan mo tong question na to. Ang ina, may catchphrase ang puta. Di ko babasahin. Wag na. Wag na. Sige, Ilagan sige. natin. Sige, ilagan natin. Oo. Ito, si Cyril. Seryoso ka? Hindi, wag. Sige, does it help to be well-read comedian when it comes to politics? To be a well-read comedian when it comes to politics nowadays? And how so? Well read? Bakit naman? Ba't kailangan? Ewan ko. Kasi parang, I think yung point niya is, dapat alam mo yung politics to make fun of it. I think with any Okay. kind of topic naman, hindi mo naman kailangan ng intense expertise to make fun of it. Any kind of punchline. Actually nga, ang unique point of view mo nga yun. Your unique view, minsan kung uninformed ka at may nakikita kang bagay na angulo na hindi nakikita ng sobrang informed na tao. Oo, kasi they live it eh. Oo, they live it. Yeah. So minsan mas advantage. Minsan hindi. Minsan oo, minsan hindi. So hindi naman... sometimes it helps, sometimes it doesn't. So yeah, ganun lang naman. Next, kay Cyril John de Guzman. Bakit hindi bumoboto si Andren? Kasalanan niya to, kaya pangit politika I ngayon eh. agree. I agree. I am not a voter. I don't think I'm registered yet. And Sabi niya dati bumoto siya dati. Tapos nilay. Bumoto ako nung... Lied. Bumoto ako nung... Kay Ninoy. That's a while ago. Bakit nga? And... Ba't di ka bumoboto? Wala kang pakialam sa bansa. Wala. And it's a bad thing, It's my fault. Pero I'm just lazy, I guess. And now na nakikita ko na, I guess, I am at fault and I feel really bad. If that makes you feel better. Yes. Next question. May Mayuga. If not MJ Mayuga. MJ Mayuga. If not Lenny, who's the next best candidate for presidency? What do you think, Red? Kailangan... Hindi kasi spicy yung mga totoong kailangan i-tackle na issues except for corruption. One very popular theory si Vico Soto because hinandle niya yung corruption ng konti sa Pasig. And I say konti kasi I'm pretty sure meron pa rin. Pero marami siyang ginawa na lets at nakatipid sila ng malaki because na-eliminate niya yung corruption sa Pasig. So I think Vico would be great. Ang problema, we have a stupid rule na kailangan of age ka eh. Parang may certain age, like 40 or 45 or To something. run? To run, yeah. That's weird. As president. And I think hindi pa siya eligible when the time comes. So malabo yun. Would So, pero para sa kanya, Vico Soto would be great. Kasi mga ibang tao, akala nila parang tier yung mga rules ng gobyerno. Na akala nila, pag senador ka, ang sunod mo, vice president, tas president na. Hindi. Siya ganun eh. Ang legislation ng senator eh. Gumagawa silang batas eh. So, ang presidente, kailangan marunong ka mag-handle ng administrative siya. So, kailangan, piling ko ang magandang kunan ng ang magandang maging presidente is yung dating mayor. Pag nag-excel ka as a mayor, I think magaling, pwede kang gumaling na presidente. Kasi yun yung tinry nila with Duterte, di ba?
magaling siyang mayor ng Davao. I-apply niya yun sa Pilipinas. Kaya yun yung the whole promise. Pero hindi naman nangyari. So, yeah, I think Vico would be a great candidate. Next by John Kurt Masukbol. Wala kang input doon. Best candidate, I think sino ba yung pogi na yun? I think Lenny, I guess. Or like si Caliodi. Si Lenny yung best candidate. Sunod kay Lenny. Ay, sunod kay Lenny. Caliodi. Okay. I don't know. Kay John Kurt Masukbol. Dismayado ka ba nung malaman mong apolitical si Andren at nagandahan siya kay Alice Go noon? At bakit mukhang Chicken Little si Cayetano? Red doesn't think too much of Bika. It's fine. Na-hurt ako dun. Parang all this while, pare. There's so much betrayal happening. Para sa akin, kung bumoto ka, feeling ko panalo tayo kay Lenny. Yung isang boto. Oo. Di ba landslide? Hindi naman landslide. Alam mo ba yung butterfly effect? Ano? Minsan may slight change lang, pare. May malaki. Tas malaki. Like kunwari, ginalaw ko ng konti yung upuan sa past. Baka presidente na ngayon si Sara Duterte. Diba? Pwede rin si Lenny. Si Lenny. Oo. But obviously, hindi niya alam how elections work. Pero ko paano mo-vote into presidency si Sara Duterte, tumakbo siyang vice president. Pero hindi pa pwede? pag namatay si Marcos, Okay. or napatalisik. At bakit mukhang Chicken Little si Cayetano? I don't like that comparison kasi mabait si Chicken Little. Oo nga eh. Yes. Okay na ako kay Professor Poopy Butthole. Mr. Poopy Butthole. Mr. Poopy Butthole. Next, kay Yun Black. yung impression mo yung Mr. Hindi ba? Hi, Duty! Hindi ba ganun si... Paano ba si Mr. Hey, Rick! Hey, Rick! Hindi ko kaya. Ooh-wee! Di ba? Ooh-wee! Okay. Okay, Brian Lee Reyes. Pag napatalsik si Sara, sino papalit? Yes. As vice, hindi. Hindi Senate President ang papalit. Alam ko mag-a-assign ng presidente ko sino yung sunod na vice president. Kasi alam ko nangyari yung kay someone na nawala yung vice president sa papalitan nila. Sinong papalit? Ang daming pwedeng pamalit. Trillanes? Bakit si Trillanes? Di ba senator? Like, sino ba yung lead senator? Lead senator ngayon si Trillanes. May role na lead senator eh. Madami. Sino papatalsik kay Sara? Sino papalit? Like as vice president or as yung de facto or yung pseudo na sinong leader ng faction nila? It's a very unclear question. Vice president ang dahil pwede. Personally, gusto ko si Kiko Pangilinan. Agriculture, malaking bagay. Next question. Si Rafael Jose. Yes. Kung ma-impeach si Sara this year, sino kaya ino-nominate ni BBM sa Senate or sa HOR? Ito rin yung question eh. Okay. Kay Mikel de la Cruz Bacayo, maiwasan ba lahat ng gulo na to kung si Rastaman yung nanalo? Alam mo, feeling ko. Feeling ko mag-unite yung Pilipinas lalo eh. Against Rastaman. Ano kaya mga batas na? Totoo. Gawa tayo robot. Ito. Next. Next. Si John Maige. Fuck. Deserve ba talaga ni Aragorn ang Throne of Gondor? Tagal din kasi nilang nawala eh. Totoo. Yes, I believe so. Number one, umalis si Aragorn. Dininay ni Aragorn yung lineage niya. Not because gusto niyang takasan yung responsibilities niya, but I think dahil alam niya yung history of them being corrupt. Like si Isildur. Dahil descendant siya ni Isildur. Corrupt yung buong lineage niya? Hindi, kasi di ba na-corrupt ng ring si Isildur? Okay. Yung War of the Ring, nung nag-unite ang men and elves against the forces of bad, inatake nila si Sauron, nakuha nila yung Ring of Power, tapos ibabato nila, ikakast dapat nila sa Fires of Mount Doom, tapos nakorrupt siya, gusto niyang i-keep for himself. So I think yun yung tinatry takasan ni Aragorn na legacy. Na kumbaga parang gusto ko man bumalik or parang ayoko maging ganun. Parang ganun. Though yun nga, matagal nga siyang nawala. Pero nung bumalik naman siya,
bumalik naman siya after niya sinave yung mundo. Actually, magandang... Hello? Yeah. Diba? It's not like hindi siya bumalik lang siya, no, akin na to. Oh, hindi lang siya nagtambay. Hindi lang siya tumambay, diba? Umalis siya, he set himself on a path na talaga makakatulong siya sa world. Diba? Nag-aral siya maging ganito, naging ranger siya, tinulungan niya yung ring bearer, makarating dun sa quest niya. So, yes, very deserving na maging king siya. Next question kay Jolo Capistrano. Capistrano, sino sa tingin niyo ang kayang makatalo kay Sarah sa 2028? Si Randy Orton. Hey! Nothing you can say! Nothing's gonna say what you done to me. Bold 2008 Randy Orton, pare. Let's go. Tangina, Randy Orton. Got your rules in counteraction. I'm the time. Di ba, putang ina? Kaya Prime Batista, dude. Si Prime Batista, pare. Batista bomb niya. Walk alive. Si Sarah. Alam mo, mahirap matalo si Sarah sa 2028. Kung fair election na. Mahirap siya matalo. There are a lot of supporters ba ni Sarah? I think ito. Walang supporters. Hindi, pero ang point ko is, don't you think... Why you spew stupid shit, pare? Like parang, marami ba supporters si Sarah? Hindi, like- Have you heard of the DDS, pare? But as in, sobrang dami ba talaga nila? Na buong Pilipinas? Hindi buong Pilipinas. Oh, yun yung point ko. Buong Pilipinas ba kailangan mo para maging madami? Pero ang, like... How about 31 votes pa? 31 million 31 votes. million na. 32 million votes. Sino kaya makakatalo sa kanya? Sa Team Red? Honestly, si Lenny. Okay. Tingin ko si Vico. Pwedeng si Risa. Ontiver. Oh yeah, si Ma'am Risa. Wow. No, Risa. Mag-mom tayo. Dating theater kid siya. I think yun lang. Risa medyo long shot pa, honestly. Pero feeling ko Lenny, Vico. One of those... Vice Ganda. Pa nag-run si Vice Ganda. Nag-run si Jokoy. Yan, mga feel-am. Yung mga usual. gusto nila, di ba? Gusto nyo, di ba? Mga feel-am, pare. Do you believe in those people who say like a vote for this blank candidate is a vote wasted? Ganon ka ba na What do you tao? Like kunwari dati nung I've heard from people like kunwari si Caliodi, for example lang, a vote for him is a vote wasted kasi we need to focus on this one specific candidate para matalo itong isang specific Hindi. candidate. Ano ako eh. Democracy believer ako eh. Okay. Vote who you wanna vote. Honestly, pati yung pag-abstain, if you don't wanna vote, I think part naman siya ng democracy. Pero kung sinasabi mo, tinatamad lang ako kaya di ako bumoto eh. Tapos magreklamo ka sa Pilipinas. Yan, nakaburat yun. Pero kapag kunwari, wala akong gustong kandidato dito, kaya hindi ako boboto. Yun yung reason mo. Okay lang naman yun. Yung mga tipong, di naman mananalo yan, so huwag natin botohin. I mean, may ganun. Pero at the same time, gusto mo rin makita eh kung sino talaga yung mga totoong bumoto dito eh. Alam mo yun? Okay. Diba? So parang I feel like dapat honest. Hindi siya I don't believe in it. It would have mattered anyway. Nakita ko talaga yung kahit mag-combine lahat eh. Ganun kalakas si Sarah nun eh. So, Saan? dun sa nung elections. Para mag-combine lahat. Parang kunwari yung nag-combine na Sino? si Caliodi. Si Caliodi tsaka si Sara magkalaban ng elections na uli. I mean, kung kahit isama mo yung votes ng lahat, hindi pa rin Si Caliodi, sino pa? Caliodi, si... Laban kay Sara. si Lenny. Sino pa ba? Si Lenny, si Caliodi, tsaka si Sara. Naglaban sila. Oo. Okay. Yeah. Ano yung Sara ngayon? Vice President na mai-impeach. Yes. Okay. Ay, BBM! Tama! Si BBM. Pero they run together. Okay. Very famously, Andren, Team Unity. Yeah. Di ba? I mean, So, ba't si Caliodi yung tatapat kay Sara? oh yeah, I mean, kahit nag-combine lahat ng votes, hindi maaabot yung narating ni Sara Duterte and ni BBM. Kasi landslide, technically. They won by a landslide. Right? Am I wrong about this? Bakit magka-count yung vote kay Caliodi, kay Sara or kay Lenny? Hindi sila not running for the same position. Ay, tama. Hindi pala president. I mean, yung other presidents na tumakbo. It wouldn't...
Yes. Van Lester Lico. If magkakaroon tayo ng candidate na parang si Rimo willing ba kayo? Yes! Yes. Yes! Kaya niya buhayin yung mga patay, dude. Gago, dude. Oo. Sobrang, nakita mo ba yung industry ang ginawa niya gamit sa mga fucking goblins, orcs, and fucking, ano ba yung mga iba? Mga Oni, putang Oo. inang yan. Yes. Tapos kung pinangalanan ka niya, dude, magkakaroon ka ng special stat powers. boost. Oh, for some reason, malakas ka bigla. Diba? Tapos may aso kang nakakatuwa na pinatay mo yung tatay niya sa harapan niya pero for some reason, loyal siya sa'yo. Yeah. So yes, magkakaroon ng candidate. Yeah, it's exactly what we need, pare. Si Rimuru Sama. Or sino sa Overlord? Hindi ko na Si Ainz Ghoul. Next kay Nathan Emmanuel Piasis. Pianono. For Andren, bakit di siya bumoboto? For the both of you, if you're gonna make your own Senate slate, sino-sino sila? I'm pretty sure maraming best kung tatanungin kung ba't di ka bumuboto dito. Kasi bobo ako and lazy ako. Okay. You guys are the heroes, not me. Kasi hindi. Ba't nang-gaslight ka na? Nagagasa. Ano ba? Parang inamin mo yung mistake mo tapos bigla na lang, oh hindi, kayo na yung heroes. Parang ganun yung dating. I'm lazy. Yun Okay. lang. Kay Huwag natin sagutin yung mga tanong na yun. Okay. Ba? Okay. Brett Irwin, sa tingin nyo, anong pwedeng... Hindi, bakit siya... Sorry. Bakit siya hindi bumoboto? Yun, si tinanong ko. And if you're gonna make your own Senate slate, sino-sino sila? Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Lenny Robredo, Bam Aquino, ilan pa? 12 pa. 7 pa. Laila de Lima, Chel Jokno, Shelo Magno, Ronnie Llamas, kahit ayaw niya, tayo na Ronnie, please. Gawin mo na. I wanna say fuck. Luke Espiritu, para lang meron tayong boses na medyo brash and medyo out there. Or Dino De Leon. Attorney Dino De Leon. I think perfect. I think Attorney Dino De Leon. Mas magbato ka ng medyo celebrity. Mga tipong pang ano lang. Pangkuha ng masa. Pangkuha ng masa type. Ding Dong Dantes. Hindi. Mga tipong Sam YG. Mga ganun. Mga ganung level. Si Heb Abby. Labo ng Heb Abby. Hindi ko na-gets yun. Rapper yun eh. Brett Irvin, sa tingin nyo, anong pwedeng gawin o dapat mangyari sa Pilipinas para umayos sa politika ang bansa natin? Para umayos Honestly, ang politika sa bansa natin? Kailangan bigyan nyo ako ng powers ni Superman. Tapos, I will rule with an iron fist, pare. Para sa injustice. Ganun yung kailangan mangyari. Sa mangyayari doon, ano ba yung justice or injustice sa akin? Tapos makukorrupt ka alam. Di ba? Di ba? Pero bago ako magsimula, bibigyan ko yung isang tao. Like, bibigyan ko si Lenny ng Super Soldier Serum na pwede niya akong patayin. Yung parang kryptonite bullet. Parang ganun. Bibigyan ko sa kanya yung only way na patayin ako. Tayo shit. Parang yung kaso. Para eventually ganun. Pero yes, I think kung gusto niyo ng mabilis na ang one ang pinakakailangan mangyari talaga realistically is vote better. Vote good people in. And hindi lang national level, pati LGU level. And I think nagkakaroon naman ng mga movements na LGU level, maayos na yung mga binoboto ng mga tao. Hindi na sila masyado mawarad eh. The first step, I think, dapat tigilan natin yung dynasty. If it means sabihin natin, okay, hindi na pwedeng tumakbo si Bam Aquino kasi dahil technically dynasty siya, quote unquote. Sige, okay lang. Para kung if it means na wala nang Cayetano, wala nang
Villar, wala nang kung ano-ano pang putang ina, multiple apelidos na nakikita mo sa. Technically hindi Dynasty Mom kasi mag-isa lang siya. Pero yung mga Zach Aquino lang. By name lang siguro. I mean like hindi lang by name but more of like isa siya lang yung tumakbo. Hindi yung tipong dalawa yung Villar na nasa Senado, dalawa yung Tulfo na nasa Senado, dalawa yung Cayetano na nasa Senado. Okay. 'Di ba? Alam mo 'yun. So I think Dynasty should go. Okay. Yan, Duterte, 'di ba? Sobrang daming nangyari. Yun unang. Pangalawa, fair. So first Dynasty out. Pangalawa, much more fair conditions on running a campaign. So patay ko na sinistress to. Parati akong gumagawa ng post ito na dapat pag nag-campaign tayo, meron lang limited budget, hindi ka pwedeng mag-commercial, hindi ka pwedeng magkaroon ng celebrity endorsements, hindi ka pwedeng mamigay ng pera, hindi ka pwedeng, alam mo yun, hindi ka pwedeng mag-motorcade. Dapat, ang meron ka lang is website tsaka information mo. Yun lang. Wala nang iba. Tapos yung website na yun, templated pa. May 2 videos ka lang na pwede i-post. May 10 article ka lang na pwedeng i-post. Ganong klase. Required lahat ng debates na sumali. Merong isa-set na 10 debate. Required ka lahat pumasok doon. Kung wala, tanggal ka na. Wala, tanggal ka na. Okay. Ganong level. Yung ad space mo is limited din. Hindi ka pwedeng mag-only billboard tulad ng mga putang inang trapo na nasa fucking buong EDSA at saka buong SLEX. Tapos yung loophole na sinasabi nila, paid for the friends of ganyan-ganyan, by the friends of ganyan-ganyan because support sila. Bawal din yun. Pag ginawa mo yun, pwede ka ma-disqualify. Or pwede mo suspend yung rights mong something like that. May penalty. Damn. Kailangan mas fair. Kasi kung ikaw, may advantage ka na may power ka na, tapos may influence ka na, tapos may pera ka na, pwede mong gamitin yun to win eh. So, hindi na magiging fair yung, kumbaga parang, sinabi rin ni James to eh, yung mga nakaupo sila yung nagmamanipulate eh, ng mga taong bumuboto eh. So, dapat lagay mo sa level playing field lahat ng kandidato para pwede nilang sabihin yung shit. Give them enough time na sabihin yung plataforma nila. Pero putang ina, hindi sila magbubudot, hindi sila magpapabasketball, hindi sila magpapapiesta. Alam mo yun, di ba? Hindi naman yun becoming of a good candidate eh. Kasi may ibang tao ma-influensya, buboto ko to, nagpapansit to kahapon eh. Di ba? Alam mo yun? So dapat pantas lang. Nagpaletsyon siya. Okay, next one. Benigno Delgado. If papapiliin kayo, sinong country ang dapat... Di pa ako tapos, pero sige. Ay, sorry. Akala ko tapos ka na. I'm sorry. Kailangan fair. Pag naboto mo na yung fair na tao, I think after nun, kailangan din yung mga tao mismo mag-step up to kind of like, and I think ang pinaka number 1 sectors na kailangan mong i-develop right away, agriculture, infrastructure, tsaka education. I think yung tatlong yun. Yeah, education. Agriculture para hindi tayo reliant masyado sa importations para makuha natin yung necessities natin. Tsaka dude, we're supposed to be an agricultural juggernaut, pare. Sobrang ganda ng lands natin, ng weather natin, ng araw at ulan natin. Alam mo yun? So, dapat mamaw tayo. Alam mo yun? Pangalawa, education. Sobrang pangit ng standards ng education natin. I've heard na parang they're graduates nung high school na hindi pa rin nahihirapan magbasa. Oh, dude. While they're yung mga ganun. Tapos at the same time, yung mga tao na may mga pumapasok na school na 5 oras bago sila makapasok na school dahil wala silang transportation. Yeah. Yung mga ganong klaseng shit, dapat i-improve yun. Sex And education, I think dapat tutukan yun. Mm-hmm. And the last thing na dapat, pag naayos yung economy and everything, I think dapat, and ito medyo mahirap, is dapat yung mga tao natin stays in the Philippines and develop it. Alam kong may greener pastures abroad. Kaya yung mga nurse, kunwari. Yeah. Lahat. Nurse, doktor, Yes. kahit anong professional. Yung quality people natin Goes to other countries for a better life. I don't blame them. Pero if they stay here and develop, I think we should come up with a way to incentivize them to stay here. I think pag na-develop mo yung infrastructure, pag na-develop mo pag maganda yung agriculture, pag maganda yung educational system, I think they would keep their families here. Or stay with their families here. Diba? And
if we have quality people, edi magiging quality lang yung mundo. I mean, easier said than done. Pero I think those are the things na talagang dapat gawin. And doon mo malalaman kung gaano ka-tasking it is to and yung mga tao sabihin nila na pag si Lenny nanalo dapat mas maayos yung Yes, totoo naman, mas maayos yung gobyerno. I believe so. Mas maayos yung dapat yung gobyerno natin. Pero hindi rin siya instant pill. Hindi rin siya fucking silver bullet. It'll take a while. Yeah. And we should have started like 50 years ago. Alam mo yun? Dapat matagal na tayo nagsimula. 50 years, that's malala. Maraming mga pressing issues na hindi natin na-address. Meron tayong energy problems, meron tayong education problems, meron tayong electricity to 3K yung bill namin. Wala kaming aircon Fuck. Yun. So, okay. Ayan, game. Next, Benigno Delgado, if papipiliin kayo, sinong country ang dapat na maging ally ng bansa? US or China? Parang lesser evil ba to, Red? US. Kasi Hindi, like yung US ngayon sobrang pangit, pero at least parang ilang taon na lang mawala na si Trump. So pwede siyang magbago. Yung China, matagal na siyang problematic I think. Hindi ako masyadong ang foreign policy, hindi ako masyadong magaling dyan. Pero right now, I think, very boring answer. Pero I think ko US naman. Okay. Kay Carl Anthony Rodil. Si Rodil. Si Idol. Si Lodi to Si to? Moy Palaboy pare. Okay. Si Rodil. Sino kaya sa tingin niyo ang pinaka-funny na gawing president ng Pilipinas? I think yung funniest na was Erap Hindi ngayon nga. Sino daw pinaka-funny na gawing presidente ng Pilipinas? Si Ryan Rems. si GB. Si Ryan Rems. Si Ryan Rems ang pinaka nakakatawang. Please, Cool Pals, tumakbo nga kayong presidente. Si Ryan Rems yung presidente. You heard it here first. Pare. Ryan Rems for president. Ryan Rems for president. Hashtag Ryan Rems for president. Ako rin nagsimula ng hashtag na GB Labrador for Netflix. Sisimulan ko rin ang hashtag Ryan Rems for president. Hashtag, pare. Go. Kay Jabriel Lincoln. Jabriel ang puta! Si Jabriel. Jabriel. Yeah. Okay, Jabriel Lincoln Somkyo. Sinong politician ng idol nyo when it comes to good governments? To Andren, libre ko na pamasahe mo sa Pangasinan. Buwato ka lang. You're gonna hear a lot of that, pare. Yes. I'm sorry. You're gonna hear a lot of that. Sinong politician ng idol nyo when it comes to good governments? Sagot na nilad yun basically. Kay Justin... Sino? Di ba sabi mo si Lenny? Lenny talaga. Yeah. Ito. Para sa Terminator, pare. Si Lenny. Oh, dude. May isang time na sa rally, kwento ko to. Nakalimutan ko lang kung anong rally to. Pero ito yung election rallies, no? Na parang gigising ka from yung accommodation mo. Tapos may mga nakakasama ka doon may mga nakasama ka na umattend ng rally na nasa same accommodation. Tapos kakamusta kayo, nagkakape kayo, ganyan. Relax ka, pagod ka kasi puta, ang long night nung huling gabi, ganong klase, tagal-tagal yung nag-uusap. Tapos mamaya, tapos tinanong ko parang, I think tinanong ko si Bam or something. Sinabi ko, si Lenny ba, hindi, nagkape na or parang, kaya pinamusta kung kumain na ba siya or darating ba siya, Tapos si Sarah sabi sa akin ni Bam or I think staff niya sabi sa akin, hindi, umalis siya kanina pa. Kasi mag-work siya somewhere, parang may pupuntahan siya somewhere, tapos parang, sabi ko, okay. Tapos akala ko parang one-time thing lang siya. Ganon siya the whole fucking show. The whole fucking rallies. Like, sobrang workaholic niya na sobrang intense. Like, bihira mo siya makikita sitting down or talking. If you have a time na pwede mo siyang kausapin, she's still very pleasant and very eloquent and very, very nice to talk to. Yeah. She gives off mom vibes. Hindi ko alam kung bakit mom vibes yung nakuha mo dun. Pero I mean, para siyang nanay. Nanay, di ba yung... Justin Gunakaw. Dapat ba pumayag na lang tayo maging state ng US dati? Hindi naman. Hindi ako naniniwala dyan.
Lalo na pag nakita mo yung US ngayon. Oo nga, medyo wild. Tandaan nyo guys, colonizer country pa rin ng US. Kahit alam kong medyo hayok tayo sa Hollywood and everything. Like ako, ang dami kong idol na US stuff. Pero I feel like kung state tayo ng US, parang feeling ko magiging second-rate type of things. Yung, Racist. Yeah. we're gonna go through a lot of like racism and marginalization and because the way they treat their own people and then now they treat immigrants or kung sino man yung hindi puti or whatever. ICE. Yeah. Diba? So, yeah. It's a big Hoopla. it's a big no for me. Yeah. Kay Benigno Delgado, paano natin i-educate yung mga sobrang brainwash na Pinoy or lost cause na talaga sila? Yung mga taong nagsasabi na wag natin silang awayin kasi manipulate din sila. Yun yung klaseng mentality. Nagbibilong kayo sa klase ng mentality na feeling mo hindi sila capable mag-isip sa sarili nila. Ayun no, yung terminology mo brainwashed eh. So akala mo parang wala silang choice na manipulate sila, binrainwash sila, like hindi nila alam. I think you have to give them that shred of dignity or that shred of credibility na bigay mo naman sa kanila na pinili nila yung kandidato nila. And you have to hold them accountable for it. Kasi yung mga tao sabihin nila elitista yung kakamping o elitista yung liberal or tayo. Elitista ka eh, ganyan, 'di ba? Ba't mo inaaway itong mga to? Minumura mo, tinatawag mong bobo, tawag mong ganyan. So hindi ba mas elitista na, oh hindi kita aawayin kasi na-manipulate ka lang eh. Kasi, Bobo ka kasi. lesser person ka eh. So dapat pat on the head. Dapat ganun? Tinuturing mo nga silang tao. Eh. Dapat ganun? Di ba dapat patas yung tingin mo sa kanila? Kung may pagbangayan sila sa akin, may pagbangayan ako sa kanila. Mm-mm. Di ba? Yun yung akin. Kasi ako, ang tingin ko sa kanila is equals. As in talagang, ang tingin ko sa kanila is pinili nila yan with their whole knowledge and their whole being. Na sinasabi ko sa'yo, mali yung pinili mo. yun yung akin. Tapos bakit mali? And gagawa ko ng iba-ibang ways o palatable ways para ipamukha yun sa'yo. Ang maling fucking term na, ang akala mo sa mga tao, hinaherd nyo tong mga tao na to na parang sheep. Dude, bigyan nyo naman sila ng konting credibility. Bigyan naman sila, parang yun yung mas kupal eh. Yung akala mo mindless, brainless, minamilipilate na zombie lang sila. Diba? Ang daming ganyan eh. Oh, zombie ang mga yan, hindi nag-iisip. Dire-diretso. Gago, hindi. May utak yung mga yan. I think people can at least may moral compass ka. Oo. O whatever. Like, di ko sinasabing lahat matalino. May mga tanga talaga. Pero yung ganong level of thinking na akala mo, hino-herd lang to like cattle. Itong mga taong to. Yun ang elitista. So technically, ako na nangaaway, is I'm in a better fucking position than you. 'Di ba? Like, 'di ba? Ang tingin ko sa kanila equals eh. Kaya tinitignan niyo na parang bobo, brainwash lang 'tong mga to. Gago hindi. Give them that modicum na they should be responsible for what they choose, and you treat them like equals. Hindi yung tipong parang feeling mo na hindi, dapat hindi ako ganito mag-act kasi matalino ako eh. Mas educated ako sa kanila. So dapat, ganito. Man, fuck that, dude. Tangina. Yun yung mga problema ng mga tao. Feeling nyo may mga Fears. antas kayo eh. Hindi, dude. Like, tayo rin, may mga katangahan din tayo. Alam mo yun. Oh my God. What's the rest of... Bago matulog, pare. Oo nga eh. Next one, Jethro Bragado. Tatakbo ba si Andre and what position? Senador and missionary. Next, Van Ludwig Francisco. You heard it here first. Heard it here first. What should be fixed first? The people or the system itself? Parehas. Both. Sabay. Eros Sidlar. Hindi naman yung ginawa in sequence eh. Parehas yan. Yeah. Eros Sidlarion. Nakaka-affect ba ang political inclination sa stand-up comedy? Paano kung yung friend mong comedian ay kasulungat mo ng political beliefs, may tendency ba magpatamaan, magkapikunan?
Parang work. Maraming ganyan na naapektuhan ng work dahil magkaiba kayo ng political beliefs. Pero ako kaya akong kumausap ng, like nung ako, Lenny ako, si Uli, BBM siya. Nung time ng election na yun. Usap lang kami, parang normal. Like, ganyan. Tapos sasabihin niya, oo nga, tayo na, daming tao sa ganyan. Alam mo yun, hindi ko siya pinapaapekto masyado. Yeah. Like, si Andren, apolitical, ng pakialam. Diba? Doesn't affect me. Hindi siya tawag doon. Hindi siya nakaka-apekto sa akin. Yung mga tao na nagigets ko, nakaka-apekto yun. Pero kasi, para sa akin, ang laki na ng damage sa'yo ng politics tapos papa-apekto ka pa sa sarili mo yun. Diba? Families din eh. Diba, yung mga pamilyang nag-aaway, after fucking dinner, nag-aaway sila. Dude, ano kayo? Kasi kung yun din yung problema eh. Hindi naman porket feeling mo nasa tama ako, porket Lenny ako, or porket na-DDS ako, so ganyan. Kapag hindi kayo nag-uusap, paano mo malalaman yung perspective ng isang tao? Paano mo magagawa yun, di ba? Sa stand-up comedy specifically, lahat ng bagay, technically kung totoong art yung ginagawa mo at nag-express ka honestly, lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, nakaka-affect. Kahit political inclination, tayo na madapa ka lang ng isang araw, nakaka-affect yun. Diba? Nahanginan ka lang ng mali, nakaka-affect yun. Lahat nakaka-affect sa ano. So it's a usual thing. When people talk, do you sometimes feel like you can't relate, like the topic has no relevance to you? I'm Pio Ontiveros, and I've created a space where we welcome different perspectives, look at the facts, the context, and talk about what really matters. Politics, culture, faith, power, current events, anything under the sun, the moon, and the stars. If it shapes how we live, we're talking about it. We need to talk about it, decode it, unbox, unpack. I'm Pio Ontiveros. Let's talk. Listen now on Spotify. Serapio Kian. Yan! Kung tatakbo si Andren, Anong pangalan ba ito? Serapio? Hindi ko alam kung maangas or parang serpent na hindi. Tapos Kian parang okay. Kung tatakbo si Andren, ano ang slogan at kanta niya? Ano ang slogan at kanta mo? Ako si AJB, I'm dynamite, iboto si AJB, and I'll win the fight. Si AJB. Sa Senado, AJB. Walang alam ito! Bota niya ko! Bang! Bang! Yan. Bang! At gaya ng vocalista ng AC/DC, namatay si Andren. Alcoholism. Clarence Robas, best president ng VP Tandem na pang tapat kay Sara. I think you said this na ba? President VP Tandem. Yan. Vico Kiko. Vico Risa. Vico Risa. Next kay John Maige. Or Vico Kiko. Kasi may catchy eh. Vico Kiko. Yung nga. Vico Kiko. Vico Kiko. John Maige. Kung may halin tulad mo ang politics ng Pinas sa Si Lord of the Rings putang ina. sa Lord of the Rings, sino si Saruman, sino si Gandalf, at sino si My Precious? Parang mahirap. Ikaw, or skip natin. Skip natin to. Okay. Sorry, ang hirap. Next one, Mike Yap. Mike Yap. Totoo ba na kaya... Shout out kay Mike Yap. Hello, Mike Yap. Oh, this is kind of... Totoo ba na kaya pabalik-balik si Jinggoy sa kulungan kasi gusto niya? Ina mo, Mike. Huwag ka ganyan. Di ko alam. Bahala ka. Bahala ka dyan. Mike. Ina mo, Mike. Okay. That was fun. Kay Daryl Andres Canono. Regardless... Kanono ang puta. Oh, sorry. Sorry. Alam ko, apelido mo yun, tapos walang choice. Kanono. Pare ka, yes, bro. Tayo nagkumanono yung tatay.
Okay. Pari question. Regardless kung sino mo po, meron pa ba talagang pag-asa? Ay, given na deeply rooted ng corruption ng bansa, makakita ba sa lifetime natin si Rachel? I don't think makikita na sa lifetime. Makikita natin, baka pwede makita yung upswing, yung improvement. Pero feeling ko, matanda na ako. Tapos yung tipo nasa deathbed na ako. Tapos surrounded ako ng mga aso na inadopt ko. At mga harem. Oo. Hot chicks. Tapos mag-flatline na ako. Tapos makikita ko bigla, pag dungo ko sa labas ng window, may mga binibuild na school yung mga bata. Tapos sabihin ng nurse, you think you done well for this life? Sabihin ko, you think I've done well for this life, nurse? Tapos sabihin ng nurse, tawag ng English ang puta. Josh Villanueva. If you had the chance to be the president, who would you like to have in your cabinet? Can include fictional characters. Oh shit. Dude, si Hulk pa rin nasa cabinet. Fictional characters? Tangina, Bruce Wayne, Tony Stark, Lex Luthor, sino ba matalino? Reed Richards, Dr. Doom. Nakakatawa si Dr. Doom. Victor Von Doom, pare. Superman, Department of Defense ko. Yung buong military ko, si Superman lang. Gusto mo ilusog ko to si Superman. Tayo na pare, parang lumalapit ka na dito China. So bang pabisita tayo paking Superman? Oh, dude. Nagte-training siya ng Krav Maga, pare. Include fictional characters. Man, tayo na. This is too much power. Too much power, man. Oh, God. Daming pwede. Brainiac. Si Scrooge McDuck. Dami niyang pera. Oh, dude, matalino siya sa economics. Dami siyang pera, pare. Oo. Si Bulma. Tangina, dude, yung technology niya. Yung capsule. Maliit na capsule, bahay. Ang dami pwedeng gawin. Siya pala yung may-ari ng Capsule Corp. Capsule Corp, pare. Okay. John Carlo Mendoza, are voters to be blamed? Yes. Setting aside their socio-economic status. Ngayon na naman, no? Sige, okay. Ito na naman yung kanina. May kailangan bang oh shit. May kailangan bang Hindi ko alam yung Luigi Mangione. may binaril na CEO okay. para na politiko. Gets. Okay. Na para mangyari. I don't think kailangan umabot. Umabot ng gano'n. Yeah. Voters to be blamed, yes. Yun yung sinestress ko. Kaya ako umaatake ng mga voters, kaya ako sinasabing ganyan, is because sila yung may hawak eh. Sila yung may responsibility. At the end of the day, sila yung mag-shade ng circle eh. Kasi sinasabi nyo minamanipulate sila. Again, give them fucking credit, pare. Treat them like people. You can't say na parang binoto nila yun kasi na-brainwash sila, na-manipulate lang sila eh. Dude, do you imagine how condescending that is? Sinasabi mo wala silang sariling utak, wala silang capability sariling mag-isip. Di ba sobrang nun, yun yung mas kupal than yung ginagawa kong, tangina bobo nyo, kaya nyo binoto si ganyan eh. Di ba? It's such a stupid thing. And I guess, yes, kailangan pa rin ayusin yung sistema. Like, I guess yun nga sinabi ko, dapat pag may tumakbo, hindi pwedeng mangbudots, hindi pwedeng hindi pwedeng ganun, di ba? Hindi pwedeng bumili ng boto, type of shit. So, yun. Voters to be blamed, 100%. Yes. Next one, Kaylin Bolston. Thoughts if Bam Aquino ran for 2028 presidency? I don't like it. Sorry. I'm a BAM fan. And I have campaigned for BAM. Pero for a 2028 presidency, we just had an Aquino 3 terms ago. So parang hindi siya maganda. Tsaka magaling siyang legislator eh. Si Bam. Magaling siya gumawa ng batas eh. Baka ma-nerf lang siya if... Okay na yun. I think, I'm no doubt he would make a great president. Maybe somewhere in the future. Pero right now, he's young. Kakapanalo niya lang ulit mag-senator. So, I don't think it should be, it should be, it's not a good fit. Hindi rin maganda yung timing. Next one, kay Freds Bao. Kapag ba... Plural. Hinainan ka ni Marcos ng 50 million, magbabago perception mo towards politics. Example, Professor Harry Roque was once as good as you. 50 million? Parang mababa. Pwede pa itaas eh. Hindi. Sorry.
Marami naman nag-alok ng pera nung previous election. Like, there are people that approach me for Pacquiao. I mean, hindi ako top dollar guy. Pero, dude, election money, para kumabit ka sa malaking pera yan. Like, kung may usual racket ka, isipin mo 3 times the amount of that. Tapos, sobrang daming ganun. Plus, yung political favors pa na makukuha mo. Maraming ganyan. And I know for a fact, kasi may mga kilala ako na talent na talagang pagdating ng election, paldo yan eh. Kasi talagang, yun yung time na we earn our keep type of shit. Like, putang ina, pang bahay to, pang palit talaga ng mundo. And, I've been approached naman, hindi siya super like 50 million in one go. Pero puta pag inipon mo yun, significant amount of money yun. Like all those shows na pwede mong gawin, all those yung campaign, yung posts and everything. May may malupit na economic change yun sa buhay mo. And I'm happy to say na wala pa ako tinatanggap na pera. Wala naman diamond hat si Red eh. Wala nga. Nakita mo ba tong putang inang studio na to na ako yung pumipindot ng record? Pag may nangyari, tatayo ako dito, iikot ako pare, tapos ayusin ko, tapos babalik na naman ako dito. Alam mo yun? So, yeah. No, I don't think so. Okay. Next one. Nasagot na kay Ralph John Hernandez. Sinong comedian? Rems. Or si Ray. Ito rin, nasagot na kay Kyle Mikael. Teka, ang kulit nito. Titext ako ng fiancé ko. Sige, magsalita ka lang. Sige. Nasagot na yung, tingin nyo, aside from Lenny, si Vico Kiko. Kay Ralph Barcos, should SKB, nasagot na rin yan. Huh? Sinagot ko na to? Should SKB abolish and why is the answer yes? Yes. What is SK? Sangguniang Kabataan. Okay. It never worked. Like, a lot of people will say, dapat yung mga bata marunong sila mag-govern. Ang ginagawa lang nila is naging corrupt lang sila. Tinuturan nila maging trapo eh. Ginagamit nila yung budget nila para mag-Christmas party, mag-inuman, mga ganong klase. So, yeah. Abolish na yan. Like, na lang kayo. Gumawa na lang kayo ng activities for the youth. Or more educational activities. Hindi basketball. Putay, nung ka nga uminput kung putang ina. Sinasakyan mo yung shit ko. Tapos puta, yung sinasabi mo, walang kwenta eh. Kasi sobrang zero. Basketball. There's enough basketball going courts, around. Di mo kailangan i-abolish yung SK para magkaroon ng basketball courts. Okay. Tingin nyo ba may impeach kay Ton Lim? Tingin nyo ba may impeach si Sara Duterte? Di ba na-impeach na siya? Ano bang sinasabi? Na-convict? You mean? Yeah. Oo. Tingin ko. I believe. To. Kay Gerard Barcenas. Sa tingin nyo, sino ang maging unlikely alliance next election? Oh my God. Ang dami niyan. Parati yan eh. Kasi putang ina itong mga trapo na to eh. Kailangan nilang kumapit. Snivel the fucking rats, pare. Yung kumapit eh. Putang ina niya eh. Hindi niya lang patakboy yung bansa ng maayos. Sapakin ko yung lahat eh. Marami. Marami. Sabi ko sa'yo. Next kay Jeff Guevara. Wrestlers na pwede maging cabinet secretaries. Oh, hell yeah. Well, tangina, education secretary si fucking Linda McMahon ngayon sa US. So, si Linda McMahon. Picture lang kita. Tapos, Stone Cold wrestlers. Alam mo, matalino si Mick Foley. Oh, you know what? This project, it doesn't fit. Jinder Mahal. Di ba ikaw na, or character lang ba talaga ni JBL? Di ba may libro si JBL? Si JBL ay talagang totoo siyang stock trader. Trader talaga daw siya. Yeah. Okay, next one kay Joshua Mir Manoloto. Tingin mo ba, after manalo ni Duterte way back noong 2016, nag-decline na simula na yung common sense ng mga DDS or decline na talaga common sense nila from the very beginning? Lumukas lang loob nila kasi nanalo favored nilang presidential candidate noon. I guess for me, he was different enough eh. Kasi first time ka lang nakakita ng ganong tao eh, di ba? Na nagde-debate, yung pinagmumura lang yung mga debaters, yung mga ka-debate niya. So, para sa mga tao, nakakala nyo na parang
walang evil machinations behind this or parang walang expertise na nangyari. Si Duterte was branded by a really good ad agency based here sa Manila. And they knew the narrative na kailangan nilang i-portray and they capitalized on it. So, it's coming from tawag doon, it's coming from a presidency na kay Ninoy, di ba? Yeah. Tapos ang daming, they capitalized on antagonizing yung elite. So, one yun, framing Duterte as a rural hero na galing sa, inayos niya yung Davao, disciplinarian, iron hand, iron fist type of shit, firm hand. So, inano nila yun lahat. Chismo. Inano nila yun. Binlow up nila yung qualities na yun. And they framed him to be someone na outsider coming in na i-break yung oligarchy, yung dynasty, and everything. So, yun yung portrayal sa kanya. So, pag di mo siya kilala, yun yung tingin ng mga tao na. Ito na si Game Changer. Ito na si Big Hope guy. Yeah. No? Parang ganun. And ang nangyari naman talaga doon is I think nagkaroon lang ng clamor for the old ways to be finally be rid of. Kumbaga parang, shit, kailangan din ng presidente na hindi galing sa usual na sistema. Kaya siya nanalo. Yun lang naman yun. Yun naman yung itong nangyari doon. I don't think, ito na naman kasi binibilitil niyo yun yung problema ng most campings. You underestimate yung kalaban. Yung ina-underestimate niyo yung DDS. Nawawalan ba sila ng common sense? Hindi. Yung pangangailangan nila, nakikita nila kay Duterte. Yun yung buhay nila eh. Diba? Iisip nila na, putang ina, daming krimen, daming ganyan. O tama, i-villainize natin yung mga addict. Pag nilinis niya yung streets, mag-benefit ako. Parang ganong klase. Hindi naman siya masamang, hindi naman siya masamang sentiment eh. Kung yun ang pinapaniwalaan mo, di ba? Gusto ko ng safer thing para makauwi ako, makalakad ako pa uwi. Yeah, that's not something a crazy person would Hindi ako napapraning na sasaksakin ako, hold upin ako, re-rapin ako. Di ba? That's not a bad sentiment. That's not a bad intention for you to vote a president. Yeah. Eh, ang problema, hindi naman honest yun eh. Hindi naman siya honest, hindi rin siya nag-deliver sa ganong klaseng, promise eh. Yun ang problema dun. So, kung sinasabi mong common sense, weird eh kung bakit common sense yung sinasabi nyo. I think it's baka nga mas evident pa yung common sense sa kanila eh. Than most. Totoo! Kasi di ba, ang simple lang gusto nila eh. Yeah, they want him not to be. Yeah. Di ba? So, tama. Di ba? Mas tama sila technically. Mas may common sense sila. Di ba? Ang weird ito yung part ng kakamping na yun nga, hindi ko gusto. Nakakala nyo nga, wala silang common sense. Dude, meron. That is the very thing they act on, and that is the very thing the campaign used to fuel the votes, di ba? So, I don't know. Ang weird lang ng pagka-frame na wala silang common sense. That's what yun nga yung meron sila. Next Jason. one by Jason. After kaya ng term ni Trump, makakasama din kaya niya si Digong sa ICC. Labo yan. Yung mangyayari yan. Tangina. Sobrang powerful ang tao yan. Next one, Fred's Bow. Andren, ano itsura ng eleksyon sa Pangasinan? May manok na mascot din pag Meron ba? May mga bangus mascots ba? Meron isa yung ang pangalan nung mayor si Belen Fernandez. And kinuha niya si Glock 9 para kantain. Hell yeah! Fernandez! Tapos may bangus yung... Si Glock 9 talaga? Or ginamit lang nila yung kanta? Illegally? Hindi, Fernandez eh. Either Glock 9 impersonator. I don't wanna... Merong guy na... si ano pala to? Si Comelec chairman dati, si Ray Bulay. Na... famously sinabi niya na papakulong ko kayo pag nagreklamo kayo sa election. This guy, tumatakbo siya ng konsehal sa district namin dati.
Tapos ang pinili niyang campaign jingle is Bebot. 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 Tapos putang ina. 'Di ba usually pinapalitan yung mga lyrics para sabihin yung plataforma, mga ganung klase. Dude, wala siyang pinalitan lyrics na yung Filipino. Sinasabi lang Ray Bulay paulit-ulit. Ray Bulay! Puta. Sobrang kawawa. May earworm ka niyan, dude. Meron kaming kaibigan na yung bahay niya nasa perimeter ng subdivision. So nasa tabi siya ng main road. Dude, araw-araw daw, Ray Bulay! Paulit-ulit eh. Kita mo sa kanya puta pulang-pula yung bata niya. Kawawa eh. Oo. Next, 30 Chad, pare. Who is the best actor in the Senate right now? Who is the worst? Alan's been doing some dramatic shit, pare. Si Pia Cayetano rin eh. Puta, yung talagang, I'm so weak. I'm a frail woman. Yung binuhat siya na parang galing siya ng inuman. Inaakay siya na parang, parang nakasampung red horse. so much, yes. Yun. So, I think si Pia Cayetano doing a lot of good, nagma-Meissner. Parang nagma-Meissner method si Pia Cayetano. It's an acting method siya. Mga nag-chobak technique siya eh. Who is the worst? Si Alan. Yeah. Fucking that Pokemon card. Wild nun. Tayo pa sinabi. Yung gusto ko ma-explain siya pamangkin ko. Man, shut the fuck up, pare. This ain't my dad. Booker T. Scissors kita eh. Christian Pagaling. Uy, pagaling ka naman. May mga political jokes na ba kayong naisip pero hindi nyo lang nilabas? Anong reason? I don't have any. Si Red, you have a couple ba? Dami. Putang ina nyo. Seryoso ba kayo? Putang inang Watch them live. God damn. Constantly. Merong, alam mo yung, so di ba pag nagpo-political post ako usually, yung black background tapos text lang. Meron ako siguro mga, kung ano yung nakita nyo na post, meron ako siguro mga 30% more na nasa ano ko lang. Nasa phone ko lang. They ain't ready for this. Sinusulat ko lang siya, tas parang either they ain't ready for this, or this will cause more harm than good. Or, alam mo ba ako nito? Parang ganun. Okay, a mixture. So, a mixture of that. Okay. By Jason, anong political leanings ng majority sa CM? May DDS ba kayo sa roster? Saan to? Jason, nasa ilalim ng kay Christian. Okay. Pretty majority ng sa CM. Di ko alam eh. Di ko tinatanong. Ako din. I think parang majority naman kakamping. Yeah. May DDS ba tayo sa roster? Meron ba? Wala. Parang... Alam ko, di ba sinabi mo, binoto ni Uli dati si BBM, di ba? Yeah. Next by Chot Rems. Dream Senate Political Slate. Yun. Nasabi mo na ata to. Yeah. Kay Jaffe Guevara, Royal Rumble Senate Edition. Sino sa tingin nyo mananalo? Alam mo, man, I don't like this person. Pero kung pagdating sa pagiging Bato, pare. Si Bato? Siya pinaka, combat. Natakot nga siya dun sa ano. Oo nga eh. Pero baka maging surprise yan. Yung sa ilalim siya ng Sino? Hindi ko si Bongo eh. that good chin. Tama. Bongo chin. Can take a sweet chin music, pare. Si Resnel Sangalang, top 5 greatest senators and why? Pass. I will not put politicians on a pedestal. Nice. Chot Rems, aside from Naga and Pasig, which cities, provinces deserve support and attention because of their good Iloilo, governance? Somewhere there. Sa mga napuntahan ko, yun lang. Shy. Meron na to eh. Presidential preference list, senatorial preference list. Payag ka ba na tanggalin Congress at party list? No! Kailangan niyo yung Congress at what are you talking about? What you talking about? Who will make the laws? 12 senators will make the laws? Putang inang yun. Nakita niyo ba yung 24 senators pala? Diba? Nakita niyo na ba yung nangyayari ngayon? Puta, so kung walang Congress, wala nang batas na magagawa. Kay Jeff yung party list though, kailangan natin ibalik na dapat maganda yung advocacy. Hindi pwedeng putang ina agimat party list. Putang ina, ano yun? Party list para sa mga may anting-anting? Putang inang yan. Si Pepe Saclaw. Jaffe Guevara, thoughts on Edward Chico? Edward Chico, baby. Hindi ko pa siya nakaka-encounter or napapanood yung mga stand-up. Yeah, I've met him once. Nice guy.
parang nice guy. good naman siya. Yeah. Nagkaroon ako ng muntik namin maging parehas na management. Kasi may management na lumapit sa akin nung time na, yun nga, medyo, hot free agent ako, pare. May mga 4 na management offers ako. So, yung isa dito came from si Viva. Viva. Hindi ko alam kung Viva pa rin si Ed Chico, pero yeah. So, I think they were looking for comedians. They wanted to bulk up their comedian rate. And naalala mo yung gig na ginawa natin sa Forbes? Yeah, that was fun. Awesome. May Viva guy na napanood ako mag-perform dun. So he was like, yo, game ka ba? We get you on board. Parang ganong klase. So natutuwa naman ako. Tapos naalala ko, yung isang guy, sinabi niya sa akin, sumama ka na sa amin kasi kumukuha kami ng mga comedians, nakuha ko na si Ed Chico. Sabi ko, Ed Chico? Sino si Ed Chico? Akala ko, yung Japanese na comedian na nag-open si Isa4, si Atsuko. Atsuko. Akala ko baka Atsuko? Nakuha niyo si Atsuko? Di ba puta, sikat na international yun? Ganyan. Sabi ko, sino po si Ed Chico? Tapos kinorek na isa. Hindi, si attorney Ed Chico. Okay. Yun lang. Balit na anecdote lang. Parang kumuha ka. Pahinga lang unan ko, tapos may unanong. Famously, alam niyo namang hindi ako nag-sign sa Viva. Punta ako sa Star Magic. Deal or no deal for life, pare. Kay, Deal or No Deal family. Shoutout sa Deal or No Deal family. Kila Kuya Lou. Kinukuha ka na. Kuya Lou, pare. Okay. Kay Michael Angelo Tolentino, kung gagawa ka ng party list, ano yung pangalan at advocacy? Ayaw mo na naman sagutin to. Hindi. Gusto ko. Pero di ba, nasagot mo na ba yung sa'yo? Okay. Ako yung maangas party list. Para sa mga maangas lang. Dude, tas lahat ng boboto sa party list ito, may libreng blowjob machine. Ang advocacy ko sa party list is freedom of expression. I think people are fucking so underrated. Parang one, safeguard yung intellectual properties ng mga tao. Like, kunwari, kung may joke ka, kung may kanta ka, may fucking artwork ka, dapat hindi lang siya pwedeng nakawin. Tapos sabihin na, nag-credits to the owner naman ako eh. That's not enough. Pinost mo eh, so dapat para sa lahat na yun. Hindi pwede yung ganun. Okay? You have to safeguard that. Kasi ang art expression yan ng mga tao na Pinagtatrabahuan yan. At the same time, dude, hindi niyo ba alam na importante yung art? Pare, like, have you gone by a week without music? Or any podcast? Or any kind of... kahit music lang. Kahit sabihin mo, i-isolate mo lang yung music. Diba? It's so fucking... Ayun, I think yun, safeguard yung freedom of expression because, people get killed here for jokes. Oh my God, yeah. Pangalawa, safeguard yung intellectual properties nila. Third, I don't think you should be vulnerable to being sued for libel or whatever, defamation or whatever, if it is a proven artistic expression or artistic performance. Dapat hindi. So yun, yes. Kung gagawa ko ng party list, it would be a freedom of expression, safeguard the artists type of shit. Pati yung lahat, yung mga naaabuso ng artists, yung mga contracts, yung mga ganyan, yung mga hindi binababayaran, mga ganun klase. Yeah. Next one, Adrian Santiago. What are you Parang wrong spelling na name, diba? Adrian! I thought I knew you once again. Adrian! Parang Adrian na ginawa mong putang na Jamaican. Adrian. Last 2 questions. Okay. What are your thoughts on vote buying? Maangas siya. Maangas siya, bro. Maangas siya, dude. Tatanggapin niyo ba na yung pera kahit di niyo iboboto yung kandidato? Do you see a future kung saan wala ang vote buying? Yun nga, ba't hindi lang tanggapin yung pera tapos boto niyo kung sino? Actually, good. Yan yung sinabi ko sa tropa ko. Check? Yes. Oy. Okay. Diba? Takila. Okay, next. Kay Chi Eusebio, nagparehistro na ba si Andre? No, kasi bobo ako. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Franz Liston. Puta. How scary yung cult following. Ito naman yung kanina, di ba? Oo. It is quite scary. No naman. Yeah. JV De Gala. Lenny Orisa. In what? A hotdog eating contest, pare?
Ano ba, Lenny Risa? We talking about the gyat? Sige. Nagpipigil. Nagpipigil na. Let's end this on a high note, pare. Sino yung mas thought sa kanilang dalawa? Yung mga thoughty mommy. Ayoko. Let's end this. Oh, fuck. Would be a great tandem, no? Lenny Risa. Diba? Okay rin yan. Maganda rin siyang presidential tandem. Lenny Risa. Pero kasi, Ayaw ba talaga ayaw na ni Lenny? kasi yung mga taong may commitment sa work nila. I doubt it eh. Kasi sandali pa lang siyang mayor eh. Okay. May feeling niya may responsibility siya sa tinakbuhin niyang posisyon. So I doubt na, ewan ko, it could still change. Pero ako at peace na ako na hindi siya tatakbo. Maghanap na tayo ng iba. Last talaga na. Last. Si Roel Bartolome, sinong mananalo sa tag team match between the Usos, Tulfos, versus the Street Profits? Si Mark and Camille. Hindi ko alam kung bakit ito yung mga tag teams na... Oo nga eh. Alam mo, matakot kayo sa mga Tulfo, para they made of good things pa. Nalala mo nung tinre-on-one yung isang Tulfo ni Raymart Santiago. Raymart ba yun? Jowa ni Claudine. Di ko alam. Basta tinre-on-one siya sa airport, pare. Kasi talagang viral video to na... Kasi ito yung pinaka, hindi senator to na Tulfo. Ito yung pinaka matandang Tulfo. Tutan, nag-survive siya, pare. 3 versus 1. Na matanda siya. Tapos alam niyo naman, pare, yung isang Tulfo na hindi nanalo sa Senado, ma-Patronus, pare. si Ben Tulfo. Yun yung putang ina, pag kinas ko yung expecto patronum, siya yung lalabas eh. Yung bitag, pare. Dude, may lagawan siyang shot. May scene doon na. No, tinutukan siya ng shotgun. Pare. This is my guy right here, This is my guy right here. Alam mo ginawa niya sa shotgun? Ano? Ina niya, kinerve niya, papunta rin sa ano. Papunta rin sa guy, tapos nung pinutok niya, pumutok sa mukha niya. Akala ko sasabihin mo, nilagay niya yung daliri niya sa butas. Oo. Yun. Oh, that was a great episode. God damn. Thank you so much, everybody, for Thanks so that much. wonderful, fun fan mailbag. Wonderful. Oo. I-petition natin na mag-register si Andrin magboto next time. Pwede mag-register bumoto. Nice. Tapos, pwede ka naman mag-register dito eh. Kung ayaw mo umano sa Pangasinan. Tamad lang. I'm just stupid. I'm just retarded, Red. Pero dude, kung ayaw mong bumoto dahil, bro, politics, bro. It's not even that. I respect that. Okay. Alam mo, dude, ang totoong freedom of expression is accepting lahat ng klaseng expression. Kung gusto mong gawin yan and everything, that's fine, pare. Wala tayong magagawa. Nice. Na din talaga yan. So, thank you so much. Thanks so much. Everybody. ComedyManila.ph for all our shows. Abangan nyo yung Patreon namin na ilang beses ang na-delay. These things are medyo na-delay nga. Na-delay siya, pero abangan nyo siya. And yun, sana matuwa kayo. Be known na ni-record to like probably a week before na-release. So baka may nangyari na in between dahil ang dami nangyari sa Senado. Kaya hindi kami baka, alam mo yun, hindi na kami nakapagsalita about that or hindi updated yung opinion namin. Kasi mayata lang, butay na, by the time na mag-release to, Nazi pala si Lenny. Gana lang. Hey, Hydra type shit, dude. Bigla na lang may lumabas na robot galing sa Naga. Si Mecha Hitler? Si Mecha Lenny. Si Mecha Lenny, dude. Si Mecha Lenny. Tapos pinapatay niya yung mga hindi Bicolano. Yan na lang. Man, Diba? the shit we've seen lately, yan na lang. Malay mo. Anyways, Andren, take it away. Guys, pwede na tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-dee, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa ComedyManila.ph ComedyManila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. ComedyManila.ph The
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.